Hello guys, good day. Andito tayo ngayon sa garden center sa Lahati guys, itong Hangkia. And titingin tayo dito ng mga tanim na pwede pa nating mabili and ilagay doon sa garden namin guys. Yung mga annuals na mga tanim or yung mga plant na kailangan mo siyang itanim kapag springtime, ganyan. So sobrang dami nilang binebenta dito, ayan oh. So, sobrang ganda. So, tingnan natin ano yung laman ng kanilang garden center this time of the year. Yeah, meron silang lavender. Oh, may lavender pot, guys. Ang ganda. Ito, oh, tag 9.99, tag 10 euros. Ang bango. Lavender talaga ang amoy niya. Ang ganda. Dito, guys, meron silang mga evergreens dito. Gusto namin bumili ni Nico ng ganito guys. O tag 12 lang pala yung ganito. Tuya. Maganda kasi itong fence guys. Yan. Maganda siya. Ganyan yung magiging itsura niya oh. Kapag malaki na. Tag 13 euros pa lang isa nito. Ilan kayang ganito ang pwedeng ilagay doon para maging fence nga siya doon sa amin. Maganda kasi siya oh. Tapos evergreen siya. Yan. Tapos marami silang mga binibenta dito na mga tanim guys. Meron ding apple, may cherries. Anong tanim yun? Ito is mga apple trees ito guys. Ay meron na siyang kasamang ganito oh. Kasi yung apple tree guys, kailangan i-cover yung kanyang katawan kapag bata pa siya. Kasi kinakain kasi ito ng mga rabbit. Hindi pagkainin niya ng rabbit, di mamatay na. Wala ka ng apple na maabutan. Ano ito? Ito is pear. Ang ganda ng bulaklak ng pear, oh. Mga apples. Ito, plum. Ito, lumo ito, guys, o plum. Magkano kaya itong ganito? Tag 56. Mahal din, ah. May cherry tree din, oh. Tag 42 ang cherry. Basta mga fruit-bearing trees, guys. Mahal yan, guys. Pero ang ganda ng bulaklak, no? Puti. Ang ganda. Ito is plum din ito. 40, ay, plum ba? Hindi. Ano to? Ananas canelli. Ananas canelli. Ito is maganda ito. Yung cinnamon apple. Gusto ko rin ng ganyan. Mahal din pala yung mga fruit bearing trees. Uy. Mahal siya, uy. Dito may tag 41 din. Plums naman ito, may yellow plum, merong yung purple na plum. Ito yung pinakamura. Yung ganito, sinilumo, sinica. Tag 39 or 40 euros na yan guys. Higit 2,000 sa atin sa Pilipinas. Ito, Omena Sandra. Kasi plano namin magtanim ng apple tree doon. Ano tayo dito? Meron pa tayo baka makita dito ng mga tanim. Ito dito mga berries. Ito dito guys. And mga flowering plants din. Pero mga perennials itong mga andito. Ito meron silang ano oh. Royal Beauty. Puro omena po. Yung ano siya pang decor lang siya na apple. Dito is mga ano ito guys, mga perennial ito na mga tanim o yung mga bumabalik siya each year. Nabubuhay sila kahit na malamig yung weather. Kaya ang ganda nito oh. Normally tag 8 euros. Ay normally tag ano siya 16 euros. 8 euros lang sa 50% off. Sila dito ang ano oh, terne. Pero ito alam nyo ba yung ganito na yung mga terne guys, kailangan mo siya itanim na male and female para bumunga siya. Yan oh. Mga terne, ba't ibang klase. Mga berries ito. Hindi namin kailangan ng mga red currants kasi meron kaming red currants and black currants na sa garden. So yung mga iba lang ang kailangan namin. Ito naman is 10 euros guys. Dalawang piraso. So bale, tag 5 euros ang each. Ay, ang per piece is 6.99. So maganda kapag dalawa bibilhin mo.
Meron din sila ditong seedlings ng strawberries. Oh, ang dami kong strawberry dun sa bahay guys. Di ko kailangan yan. Ito rhubarb. Meron kaming rhubarb din sa bahay. Di na rin kailangan. So, yung mga flowering plants lang ang kailangan kong bilihin. Ito is mga orvuki ito. Oh, yung malalaki siya na size. Ang ganda guys. Oh. Diba? Iba't ibang color. Merong orange. May purple. Ito din dito, oh, sobrang ganda tingnan, oh. Ang ganda. Mga orvuki or violets. Ang ganda, di ba? Masok ako dito sa loob guys kasi bibili ako ng sibuyas. Ito, oh. Sibuyas na puti and sibuyas na pula. Magtatanim tayo ng sibuyas guys. Ayan. Hindi ko alam kung lalaki ito ha. Pero may liit man ito guys. Uy. Sibuyas guys. Mura lang siya. Ang dami dito guys. Oh, iba't ibang klase. Overall guys, nakabili naman tayo. Pero ito lang ang binili ko. Kasi medyo mahal yung iba na binibenta nila. Kaya dun ko sa Lidl pipilihin yung parang silver na tanim na nakita ko kahapon. Kasi mas mura doon. Parang 2 piraso na siya. 7 euros. Dito guys, mas mahal siya. 3 piraso lang. 14 euros. So, mas mura yung doon sa Lidl. So, doon tayo sa Lidl pipili. And, tinignan ko lang talaga yung tuya dito kung magkano kasi kailangan namin magtanim nun sa bahay. Tayo dito guys sa Tokmanni kasi mas cheaper yung mga summer flowers nila dito compare doon sa Hankia. And mas gusto kong mamili dito ngayon kasi mas mura talaga siya guys. Like ito oh. Mas cheaper ito. 6 euros lang siya. 2 pieces na. Tapos yung mga tawag nito ibang plants nila for summer is mas cheap talaga siya. So dito tayo bibili guys, marami silang options. Yung sinasabi ko na 7 euros siya o 2 pieces na itong Ampeli Tiny. Yung silver nga siya guys, ganyan o 2 piraso na, pero doon 3 piraso pero 14 euros, so mas mahal. So kung bibili ako dito ng 4 pieces 14 euros, diba? So, cheaper siya dito. So, tingin tayo dun sa loob. Baka meron pa silang ibang option na mga tanim. Ito pa guys, sobrang gaganda ng mga tanim. Uy. Yan oh. Wow. Ito naman is mga petunia. Miliona Kello. Mga petunia yan sila guys. Sobrang gaganda, diba? Ang ganda. Ay, ito ang ganda ng color oh. Pero meron na kasi ako nabili kahapon na petunia guys. Okay na ako doon. Ito naman orange siya na mga dahlias. Ayan o, ang ganda ng dahlias. Meron din silang dahlia na ano guys, yung roots lang, yung tubers na binibenta. Pero meron na rin ganito na tubo na siya. Ayan. Oh, is it white? Oh, where? Medyo umuulan na guys, pero sabi ko kay Nico, kailangan ko na itong makuha today. Meron pa isang place na may nakita ako na mga corvus yeni, pero konti lang sila dito. And gusto ko na siyang kunin kasi baka mag-dry na naman ba. And hindi natin alam yung weather, kaya puntahan na natin guys. So dito na tayo sa gubat. Dahan-dahan lang tayo dito kasi dito yung banda eh. Makita ko pa ba yun guys? Kaya mga damo dito tumubo na. Hala, nawala naman guys. Hala, nawala na siya. Hindi ko na makita. Hirap kasi hanapin ng mushroom eh.
Yung color niya kasi brown na brown talaga. Dito man yun, oh, last time. Wala naman guys. Baka may kumuha na. Ayan oh. Yung dating pinagtubuan. Wala na guys. Alam nyo ba guys, wala na ditong mushroom. May kumuha na. Kasi nakita ko na lang yung mga cuttings. Wala na guys. It's okay. At least meron akong kuha. So, itong mga nakuha ko guys is idadry ko to. And after drying guys is isi-save natin siya and lalagyan natin siya ng mark na poisonous. Wala na talaga guys. May kumuha na talaga nun. Sayang. It's okay. At least diba tikim din yung nakakuha nun ng mushroom. Napakasarap kasi talaga nitong mushroom na to guys, kahit poisonous to. Sayang oy. It's okay. Next time ulit, diba? Susunod ulit. Uwi na tayo ng bahay kasi umuulan na guys. Abutan na tag-ulan ani diri. So dyan lang naman si Nico guys. And dyan na yung mga puno na nakat niya oh. Na-trim niya na yan guys. So may space na yung ibang mga puno para tumubo. So maglakad tayo kasi dito na side nakita ko yun. Kalimutan ko na saan banda. Basta nakita ko meron yun dito guys ng mga tumubo. Hopefully hindi pa dry. Kasi nga sobrang mainit ng mga nakaraang araw and hindi ako nakakapunta dito palagi. Kasi meron tayong work. Ayan guys. Ayan oh. Kita nyo ba? Ayan oh. Ito siya guys, hindi siya kailangang tabunan kasi kapag yung forest is tumubo na, ayan lambot. Ayan oh. Titrim ko na yan sa bahay mamaya. Kasi kapag yung forest guys, tinubuan na siya ng puno, tumaas na yung kanya mga dahon, is hindi na babalik yung mushroom na yan. Hindi siya kagaya ng ibang mushroom. Tutubo lang siya sa mga forest na nakat nga. Like ito, na-trim siya. Meron dito. And usually sa mga bakilid-bakilid na yan siya magtubo guys. Tingnan natin dito. Yan, nag-start na si Nico na mag-cut ng trees. Meron dito pero medyo nag-dry na yung iba talaga. Yan o, ito pwede pa. Yan o. Yun pa dun sa taas. Ay. Saan pwede sila sa bakilid. Bangkay manubo guys. Yun o. Kailangan mag-gloves dito guys kay napakaraming toxins nito. Bago ta mo kirig no. Kirig jud ka ani do. Hindi ka mag-ingat guys. Harap na tayo dun sa kabila. Ayan pa guys oh. Ang dami dito. Kapag spring lang talaga ito tumutubo guys. Medyo dry na. That's okay. Kaya tayo dito. Hanap pa tayo. Baka meron pa dito sa kabila. Hirap lang talaga siyang hanapin kasi nga yung color niya ba. Brown din. Actually dyan yung hideout ni Nico oh. Nung nag-hunting siya ng deer. Dyan yun guys. Wala na dito. Haba na naman tayo. Sa mga bakilid talaga siya magtubo ay. Pumasok na talaga ako sa loob ng gubat guys. Ito dito guys. Kinaniko pa to. Dito. Kaso lang. Yung mga puno dito guys. Ang hahaba na. Ito guys. O marami sila dito nagtapok. Bakit ito dito tumubo sa side na to? Puro naman to damo.
Dati kasi guys, ito dito na side, mga ano ito, pine trees ang nakatanim. Kaya marami dito. Tapos hinarvest yung mga puno. Tapos, ayan na, after couple of years, tinubuan itong mga Corvaceae. Marami sila dito, tapok-tapok oh. First time ko nakakita ng tapok-tapok ba? Oh. Ito pa oh. Sarap baya nito guys, as in. Poisonous siya pero grabe kalami guys. Basta i-prepare mo lang siya ng maayos, makain siya guys, uy. Hala guys, ang hirap niya hanapin dito kasi nga may mga damo na natumubo. Ayan oh. Oh, in couple of years guys, tubuan na naman dun sa kabila guys ng ganitong klaseng mushroom. Kung saan nag-cut siniko ngayon ng puno. Ang dami pala dito kaso lang hindi mo siya makita ng maayos ba. Ito pa oh. Ang lambot niya lang as in. Matanggal lang siya iyahapod ba. Kahit hindi ka na mag ano. Ito pa nga sa ilalim ng basket. Yan oh. Yung isa doon naputol oh. Oh. Yan na siya guys. Ah, pa man anin yun. Harap pa. Hirap niya hanapin, uy. Yan. Ngita pa ta guys. Hindi siya kagaya ng ibang mushroom ba na sobrang ano nga tapok-tapok. Ito hindi masyado guys. So dito naman tayo guys. Actually ito, dito na to sa may lavo guys kung saan kami nagigrilling. Tapos dito na side, ito 3 years ago, nakat ito ni Nicor 4 years ago na yata. Nakat niya. So last year tiningnan ko to, wala pang laman. I mean, walang Corvaceae. Pero may mga puno na nakatanim dito guys. Ang tinanim dito is mga birch trees. Tingnan natin dito kung meron. Yung grave ng aso namin na si Piki guys is andyan o sa loob. So tingnan natin dito. Kasi dito grabe kalubak guys. Grabe talaga to kalubak dito. And hopefully andito pa yung mga nakita ko kasi last week ba yun or mga previous days, mga 4 days ago or 5 days ago pumunta kami dito. Sumama lang ako kay Nico para tumingin. Like ito, meron ditong Corvaceae pero dry na guys, wala nang ulo niya. Hindi ko na lang siya kukunin. Marami pa naman yan siguro ha kung may manatira pa. Andyan lang talaga si Nico guys sa gilid din. Malapit lang siya kaya hindi ako worried na ako lang mag-isa dito. Pero nakakahingal maglakad guys. Alam mo yung sobrang tagal mo nang hindi naglalakad sa loob ng gubat. Tapos ngayon lang ulit. Uy, makahingal. Kakahingal maglakad sa loob ng gubat guys. Kasi hindi kasi pantay ang lupa dito. Lubak-lubak ba? Nya. Kanabit ang saka kanaog. Taas baba ka. Pero marami na rin ako nakuha in fairness. Yun na. Mga dry naman siguro yung mga nakita ko guys. Wala naman guys. Wala bakta sagutan eh. Ayun. Tura. Kita na nako. Tura oh. Oh. Tura. Oh. Humok lang gid siya.
Kahit hindi mo na siya kutsilyuhin. Ayan. Sa pa man. Naaman to diri daghan. Nga dry na gid siya guys. Wala na ako nakitang uban. Alright guys, sobrang malamig sa Finland guys, kaya naka-jacket tayo, naka-hoodie pa rin. Andito kami ngayon sa hunting place kasi si Nico is magpa-practice siya ng shooting. Joo. Täällä on sen verran tuulee, että... Ne! Jos... Joo, kuuluu. No niin. Uutta. Pallinen vehje vai? Joo, tässä on lipas, onkohan 6 patruunan, mutta mä ilmoitan. Hello Ray guys! Tingnan niyo yung hawak ko. Ang gaganda ng peonies guys, or peonies. Peonies, peonies. So, nag-pick ako ng konti guys. Marami pa naman doon. Hindi pa siya nag-bloom. Talaga hindi pa nag-open. So, ito is bibigay ko kay Elisa pampawala ng stress. Diba? Hindi niya na kailangan bumili ng bulaklak. Sobrang gaganda guys. Oh, ang lalaki pa. Diba? Sa Finnish guys, ang tawag nito is peonit. Sa English naman is peonies or peonies. Pero usually peonies talaga ang pronunciation. Sobrang ganda diba? Tapos sobrang bango pa. Ganito din yung bulaklak na ginamit ko nung kinasal kami sa Maestrati. Pero color white naman yun. So ito yung mga isa sa mga bulaklak na tumutubo sa garden namin ngayon na tinanim pa ni Lola. Noon-noon pa guys. And color pink naman yung mga bulaklak niya. Pero sobrang ganda pa rin. So may ilang pieces pa dito na close pa siya like ito. Para makita ni Elisa na bumuka in a couple of days. Ha! Pampawala ng stress. Lagay mo sa vase. Salamat. Punta kami ng forest, mag-fishing. Saan kayo galing kanina? Sa city. After maghatid ng flowers, guys, kay Elisa, dito kami sa forest. And merong lake dito na pwede kang mag-fishing. Did you got fish? Ah. Meron na daw siyang nakuhang isda-isa. Ang ganda dito guys. Diba? Chill lang. Uy, there's fish there, Daddy, oh. Daddy, there's fish over there. Kalmado lang guys. Si Anika din kasama namin, of course, andun, no. Daddy got a fish. Ang sarap na meron kang sariling ganito guys. Sarili mong ano ba, lake. Or kahit meron kang summer house dyan. Tapos meron kayong lake access. Napakaganda. Pero at least ito dito. Free ito dito guys. Pwede kayo mag-swim. Pwede kayo mag-fish. Dito din yung same lake din ito guys. Kung saan nakuha ni Nico last year yung malaking isda. Maraming isda guys kasi bumubula-bula sila pero sabi ni Nico hindi daw kumakain. Siguro baka hindi gutom. Yung ano lang dito is yung taytayan niya ba is medyo
luma na siya. Baka maano ka dyan, mahulog ka dyan. Diyos mo yung marimar, dahan-dahan. Lumipat kami dito sa may river guys, and alam nyo ba, nakakatuwa kasi sobrang daming tumutubo dito ng mga chanterelles. Siguro this year guys, sobrang dami ng chanterelles na pwede nating ma-harvest. But of course, maliliit pa sila guys, so hindi din ako magpipik, no? And ito kasi medyo open ito dito na area, and yung mga tao dito guys, nilalakad nila yung mga aso nila, so baka napaandaan sila dito. Tsaka napansin ko, medyo nasira na rin siya. Pero as in, sobrang dami. Ayan guys, oh. Kita niyo yung mga yellow? Yan, chanterelles yan lahat guys. Papunta doon, oh. Sobrang dami. Yan pa, oh. Lahat ng color yellow guys, chanterelles yan. Dito pa, oh. Hala guys, grabe kadaming chanterelles na tumubo. Hala talaga. Pero yung doon siguro sa gilid, pwede ko yung kunin. Pero maliliit pa yan guys. Yung dito lang sa may labas pa. Kasi ito magdadry kasi ito ditong nasa labas. Tsaka hindi ito makakatubo ng maayos. Pero yung doon sa loob, oh. Yun, oh. Magaganda yan, oh. Gandang tubo nila. Marami pa ako nakita. Dito din sa kabila guys, meron din. Dito kami nag-fishing kapag summer. Nanyo, grabe guys. Sobra kadami. Nanyo naman yan. Grabe guys, ang dami. Wow, grabe guys. Baka this year, marami ang chanterelles. So, nakakuha na si Nico ng isda kanina. Isa. Pero ita-try niya dito guys kung meron siyang makuha dito na side. Hala, Daddy, this is already broken now. Yeah. It's broken. Nag-ready na siya guys. Is that the new one that you bought? Joo, tää on se vapa. Huh? Joo, tää. This is the new one? Joo. Ah. Diba? Bumili kasi siya ng bagong fishing rod guys. Nasira daw yung isa na binili niya last year. Pwede naman niya yung ayusan pero may rason kasi bakit siya bumili ng mas maliit guys. Para mabitbit siya kahit saan ba. Pwede lang siya madala sa bag na maliit. So, yung isda na nakuha ni Nico is andito na ahaven, you know. Malaki na rin siya guys, na ahaven. Nag-backstroke na siya. It's a little bit while without water, so it's... Yeah. The water surface is higher because the last time I stand there on the rock. Maybe, oh. Maybe that's why it looks like that, I think it has rained so much. what you call this one? That ladders there, it looks like it's like creaky because the water is so high. Grabing ulan dito sa amin guys. Umuulan na umuulan. Parang wala kaming summer. I've seen the wishing well, but I don't throw pennies down below. I've seen a shooting star, but I don't follow where it goes. I'm not the superstitious kind. You were always meant to be mine. La 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 la. Some people pray all day and cross their fingers tightly in a bow. But I've got open eyes and arms stretched wide because I